ang sa akong bana dito sa normal 115 ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So karon wala na kagainom sa imong Wala na. hasta ang mo pares. Oh, in-expired na among giinom tanan. Sige. Sige, daghang salamat pa. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tagdose 50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y im na Henry Pitt, perbiya kada adlaw im na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di kalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. Ola ninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y im na Henry Pitt, perbiya kada adlaw im na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso lang sa mga sumasakayng katawhan. Sa kinidlab nga Santing sa Hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Mayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, may gabi sa katawhang Pilipino, may gabi sa masuking tigpaminaw. Mga igsoon, may gabi na tong tanan. May gabi sa mga kaigsunan karon nga nagapamati sa mga nagkadaiyang lugar. Ako ang ipasalamatan mga igsuon sa kanunay nga ato ang mga kahigalaan nga nagsunod sa atong programa og tuguti ko ninyo motimbaya mga igsuon sa atong mga kahigalaan anining dapita nga nagapaminaw sa ilaha karon nga mga lugar. Okay, tuguti ko magpasalamat sa mga taga Sugbo Transit, ingon man sa taga Ceres Transport, sa Gold Star Bus Transit, Southern Star Bus, sa Rural Transit, sa Balyacar Transit ug sa Mindanao Star Bus. Salamat ninyo tanan mga igsuon. Ako ang gitimbaya ang makaigsuon na natong nagpamati karon sa
sulat nga itong nadawat sa pagkakaroon, reminding us, no? So ako alang hatagagibog ato ning ingon nga reminder, pastor. Gikan ni si dinhi sa Hall of Justice, Dumaguete City. Okay. So di ay gipadala nila nato mga igsuon nga mensahe nga ningon sila. Okay, pastor, regarding your request for a copy of the case of trespassing that was filed, okay, this was already been transcribed, and we are okay, doon na yung mga pipila ka kaso nga gipang dismiss mga igsuon, pero kini karon nga nadawat nato nga confirmation nga ang Office of the Regional Prosecutor naghatag sa katuyuan nga ang preliminary investigation gibutang sa proseso aron pagsiguro nga mo inosente batok sa mga hinanali og mga malisyoso og mapagpanlupig nga mga pagpangiha. Kinahanglan gyud na siyang mabasihan, mahatagan og agianan nga kini siya probahan sa dili pa ipasaka ang kaso. Kay di adin gibasihan ang ilahang mga katuyon or probable cause mga igsoon. So salamat sa ato ang usbon ako sa ato ang korte karon, sa ato ang mga pipila ka mga researchers, no, og sa ato ang mga higalang. Ano mangyug kuno nga ining mga panahon bus companies or sa Baliacar Transit Incorporation or Incorporated, iyaha lamang sa magtiayon nga Ricardo o Olivia.
Ang ako na pangutana mga igsoon nga naman nga ingon ani ni sangko sa punto nga medyo gikuhaan og salabutan ang mga abogado. Nakapangutana ko sa ingon nga mga igsoon nga ang mga abogado as in well-versed, meaning well-studied, they wouldn't happen to pass. Dili gusto ba hitabo nga makapasar sa ilahang pagtik sa bari. Meaning the law and the jurisprudence. Ang akong pasabot nga natugkad nila, ilahang nakuha ang pinaka punto sa naaray gapuhal nako nagakarga nako nya wala pugo initiative nga akong i-confirm. But this time na-confirm nako mga igsuon nga tinuod tong mga pipila ka informations pero wala lang ko'y kumpiyansa sa nangutana. How if ang nangutana mga igsuon is only finding fault. Nangita lag sayop nako. Ang ako rang gustong ipahibalo ninyo mga igsuon nga honestly lang I've been doing my part, I've been doing my work mga igsuon. It's not all about due diligence. Ako ang gitrabaho kong trabaho nga dili ko mahimong mainsultuhan, mahimo kong sayop. Ang point nga ako ang gipadangat ninyo gumikan kay nakita nako nga ining mga panahon na ay nagsunod sa itong programa nagpangutana o niya nagpanuki-duki kung reliable ba or kasaligan ba nga to ang pagtingog sa kahanginan. Ang mga pipila ka mga entrisado nga mutangat sa ilang mga pangutana lang mo, ipadala lang nako 0936-092-4103. Ang katong mga entrisado nga mangutana gihapon nako wala nako gisara, wala nako sirad ang ako akarong communication line. Ang ako ang abring panagsuklianay sa ato ang kinahanglang pag-isgutan. Ang ako lang, medyo wala ra po ko mubatig ka insulto. Honestly, wala ko mubatig ka insulto. But it was a challenge. Medyo nahagit lang ko. Ngayon pag-istorya, unsa ko na akong gibasihan, naba ko na akong gibasihan. Because kadaghanan siguro sa mga taga Dumaguete o mga taga Negros Oriental, medyo kuli kayo ang ilang kaigan nga mutuo sa akong ipagsulti. Well, ako gaw na una, whether kuli, meaning di mo mutuo na ako. Ang akong gaw na una, I should be responsible to answer. Kinahanglang responsable kong mutubag ninyo sa tananyong pangutana, pero dili po ko basta-basta na lang nga mutubag nga kung wala ko'y lain o wala ko'y gigunitan o gihawiran o wala ba pwede noon ko'y matawag ng saktong dokumento isip ebidensya nga mao'y ako ang ikaatbang sa mga akusasyon kong naaman. Anyway, it's not after all an accusation. It was just an inquiry. Nangutaan na raman, nakisayod raman, wala man gyud ingon nga doon ay pagpinsul. Wa po'y rason nga ako ang isipon nga pagpanginsulto. So akong gipasalamatan nga pinaagi ni ining mao karon nga dismissal sa City Government of Dumaguete. Nakadungog na ko nga dunay regional dismissal affirming no nga iyahang sunod ra pod ang ingon nga kaso nga gilig-on ra niya ang desisyon sa Dumaguete City Prosecutor's Office. Salamat kayo sa mga fiskal sa Dumaguete sa inyong kaligdong, pero salamat pod nga inyo akong gitagaan og tubag kay dili man gud ni ako mismo kundi dili na rin nangutanan nako unya nangita og kamatuuran unya katong programa ang kamatuuran unya karon kinahanglan nga ako isulti diha nila nya inyo sa masabtan. Mga igsoon mga butang nga dili ko makatuo pero ni amang gyud nahitabo man gyud ni nga no less than Olivia Villaflores Yanson hated her children. Iyahag yung gustong igon. Iyahang magikasuhan. Ang iyahang mga anak nga si Roy, si Ricky, si Selena ug si Emily. Ang ako nakitaan mga igsuon, there seems to be no mother at all sa pagtan-aw nako sa klase sa ilaha karon nga mga kanibang gitawag natog mga pleadings mga igsuon, kanibang but pasabot kanibang ilang mga hanay sinulat nga ilahag yung pakasadon. Ang ako lang gikabalakan nga igsuon mao ning punto nga naa permanente sunahuna ni Olivia nga siya ra gyud og si Ricardo may tag-iya walay labot iyang mga anak. Usbon ako mga igsuon, ang akong gikabalakan kay siging naara kanunay sa una ni Olivia nga ang maong kompanya sa Yanson Family Corporation ilaha lang duha ni Ricardo Yanson ug niya walay labot ilang mga anak.
Mga igsoon, ang point ra na kung anong nisulti ko niyo ani, gumikan kay kung na-sold out na si Olivia sa mga pipila kahulog, may tungod nga siya ra og ang iyahang kapikas nga namatay, mao ray tag-iya, di mo do insakto tong niyon pag-istorya, ang kay nawala naman si Dr. Ricardo Yanson, buti pasabot nga siya na lang mo'y nabilin, wala man gyud giihap ang mga anak. Laktod pagka-istorya mga igsoon, no one can question her authority over on the matter. Sa ako ang nakitaan og unsaon pagpenetrate dili ta makabastag sulod sa ilaha karong bingkil, gumikan kay nakita nato nga si Olivia is not working by her own. Dili kay sa iyaha kaugalingon siya nagbuhat ani, kundi nakita nato mga igsuon nga while she has nothing, samtang wala siya kabangkaagan sa balaod ug unsaon niya pagukod ang iyang mga anak, nga iyahang gikayugtan gikasukan nga dili niya gusto mga igsoon nga makapanunod no sa ilahang korporasyon bisan pag naa ang ilang mga ngalan, bisag na sila stake, na sila gitawag natog gihuptan nga mga bahin. Medyo nakita na ko mga igsoon, usahay mo ko it will take a magic hand or a miraculous event or a miracle nga pwedeng mausab si Olivia, pero nakita na ko mga igsoon nga medyo sukarap si Olivia. Wala siya kasabot, wala siya kahibalo, o ining mga panahon na murag kulang na lang maingon ko mga igsuon nga biktima siya ron og hurim-hurim. Hypnotically, dili ko makatuo nga walay salabutan si Olivia. Again, balik ko na ko hypnotically, nakita na ko nga under the control of someone si Olivia. Naay nagkontrolar ni Olivia. Nagpasalamat man ko sa ato ang city prosecutor ug sa regional prosecutor sa ato karon nga korte nga wala sila madala, pero they are just acting in between. Naras laga barog sa tunga-tunga sa bikil gikan sa mismo nakiha nga si Olivia Yanson ug ingon man sa iyahang upat ka mga anak nga maoy naisip nga moy mga defendant. Wala na gani niya tagda ang desisyon sa korte nga nag-ingon pag-istorya. Mga igsoon, ako lang klaruhon, wala gani nila tagda ang desisyon sa fiscal nga dili sila pwedeng kihaan because mga stakeholders sila o niya ang property nakailalom sa Balyacar Transit Incorporated. To correct, Balyacar Transit Incorporated ang ngalan sa mga property. Og nakapangalan manggani nga kiniilalom ni siya ni Olivia Villaflores Yanson. Dili niya pwedeng ma-deny, mabaliwala, or dili niya pwedeng mayong pag-istorya sigot sa mga istorya mga igsoon nga i-disinherit, dili na pwede. Ang ako lang gusto mahibawan sa itong mga kaigsuunan, labi na gyud sa mga trabahante sa series liner, nagpabilin nga tag-iya ang mga anak. Nagpabilin nga sila parte sa Yanson Group of Bus Companies ug sa Yanson Family Corporation. Nagpabilin sila nga ligdong ining mga puntuha, gumikan kay atong napamatud-an nga igsuon nga dili manggod komedya ang ilaha karong pagkaanak sa magtiayon nga Ricardo ug Olivia. Natural born, mga igsuon, dili naturalize, they are 100% Filipino citizen, and they are entitled according to the Constitution, sigon sa itong batakang balaod ug sa mga special laws pertaining to diha sa mga nabiro ng igsuon, pagkangalan nga appeal sila karon na fully registered sila sa Securities and Exchange Commission. At the same time, doon na sila'y participation or actionista sila mga igsoon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaya doon na sila patigayon. So ang akong buti pasabutin ni Dapita nga dili madinay nga sila doon ay katungod. Di gani ko makasabot o ganong ingunana ka-insistent si Olivia despite of knowing nga iyahang anak kining upat ka buok nga iyahang gipangkiha. Wala pa gani ko mo sulod mga igsoon sa iyahang mga apo nga iyahang giunay og kiha, no? Si Enex Jerica. Okay, pa-shout out pastor namon nga mga taga RB Yanson Resources Philippines, ara lang kami sa gitna, neutral lang kami pastor. Okay, pa-shout out pastor sa Countryside Food Resources Corporation
we remain to be the employees of the Balyakar, and we remain to be the employee of Countryside Food Resources Corporation. So neutral sila, empleyado sila sa Balyakar, o niya mother unit ang Balyakar sa Countryside Food Resources Corporation. Salamat ninyo nga ni-acknowledge mo. So, they remain a disciplined employee nga ni acknowledge good mga igsoon sa mga tag-iya. So, meaning to say, in general or universal, mga igsoon, perception nga sila ni-acknowledge good sa mga anak ni Ricardo ug ni Olivia. Apan nangako ra natingad-an mga igsoon, maora gyud ning giingon pag-istorya nga asa man dapita pwedeng magpakakampante ang grupo ni Olivia o siyempre bisag backing up with the two children, sila si Janet o si Leo Ray. Ang ako lang gipadangat yan yung mga igsoon, maura gyud ning istorya na ta sentido commun or common sense lang. Nga wala gyoy bisan unsang balaod nga pwedeng mo disinherit ako nang gisulti yung mga igsoon. Dili po na pwede nga mo nga ibaliwala because they already have their signatures, their name, and they belong to a legit family, mga igsoon nga Yanson family under ni Ricardo o ni OVY. And they are being accepted by the legal department, mga igsuon sa ato ang Security and Exchange Commission, and they are paying revenues to our government, ato ang Bureau of Internal Revenue. Okay, tuguti kanyo mga igsuon sa akong pagbalik. Give me 3 seconds. Okay. So, medyo nakita na nato ang bikil. Ang intention gyud ay nga nung kihaan og trespassing, dili di ay kay Dires Dumaguete, even in Bacolod. So, ila ra yung gidesign only ang mga fiscal lang sa Dumaguete is so faithful with what they learn from legal parlance. And in legal parlance, they continue to argue nga ang stakeholder. They might not be part of the Security and Exchange Commissions, but they know the law. Munang sila mismo, di man sila kaparte din sa SEC, pero pagkangalan nga nakabalo sa balaod sa Corporation Code, sa Corporation Law, mga igsoon balaod na to din sa mga provision statutory sa ato akaron nga Corporation Law Family Code, mga igsoon. Ako rang giklaro mga igsoon nga kining sitwasyon na very malicious intention, pero matingala lang po ta nganong gipalusot man nila din sa Bacolod. And this is already a decision that if possible, this can be considered as jurisprudence, pero wala pa manggod ni maisip mo na sang at sa korte, kaya di naman sa fiscal mga igsuon na dismiss ang daan. So pagkangalan nga na dismiss ang daan diri sa fiscal mga igsuon, unya walay acknowledgement ang atua karon nga korte as to that decision nga kini siya dili na unta ni siya pwedeng i-refile. Kung doon na pa'y premises mga igsuon nga ni dawat nga ang tanan nga mga dismissals can be included into that jurisprudence, wala mga igsuon. Pero man naman yung istorya nga ako malibog ra ko, malimot ra ko siguro uban ninyo. Pero kining mga abogado o kaning mga hingtungdan si Olivia o ang iyahang mga anak dili gyud sila malimot sa kasakit nga ilang nasinati kay ilaha maning istorya. Yes, mga igsuon. Ngano bangyod nga kinahanglan mangyong lutuson ni Olivia iyang mga anak? Putangi! Ngano mangyod nga iyahang pasakitan iyahang mga anak? Ngano mangyod mga igsuon nga di naman siya mo ilang anak ni ining iyaha karon nga mga gipang tuyo-tuyo nga mga anak mga igsuon, doon na ba'y kalambigitan luyo sa tanan? Agay kapait! Ako rin giklaro mga igsuon nga wala ko kasabot unsang pagkainahan si Olivia Yanson sa iyang mga anak.
Ako nang gisulti nyo gabi nga dili ko matingala kung nganong ingon anak ka mahal kaayo ni Ricardo Yanson ang iyang asawa ug iyang mga anak. Pero natingala ko directly the opposite. Klaro kaayo nga dili mao ang behavioral standard nga napakita ni Olivia samtang buhi pa si Ricardo Yanson karon nga wala na si Ricardo Yanson. She speaks in a very different language. Wala gyud siya mga igsuon sa iyahang naandan. The original Olivia Villaflores Yanson or OBY. Ako lang di pangayo nyo nga mapabor maigsoon nga makakuha mo sa punto nga ako akaron nga gipadangat diha ninyo kay ako mismo dili gyud kong kasabot og nganong ingon ana ka trivial, nganong ingon ana ka lisod kayo, no? Nga sabto nako ang kinaiya. Sabto nako ang pagkatao ni Olivia. Ambot lang og kamo makasabot mo but for me it happened to be very unpredictable. Di gud ko kasabot sa rason nga naan naman di ay mga nangagi nga doon na may mga desisyon, na may mga lantugi, mga igsuon, then maora maghihapon eh. They did not successfully convince the fiscal of Dumaguete sa City Prosecutor's Office. Wala mga igsuon. O ako rang nahibalan nga wala sa mahitabo nga sila mga igsuon, walay mga abogado nakatudlo nila or ang mga abogado sa ako nakitaan nga inay mo counsel, mo tambag nila og unsay angay ang buhaton, medyo mura man hinuon o gi-complicate na hinuon ng sitwasyon. Okay, vulnerability after vulnerability, mayon ko ang pinakamakaluluoy nga sitwasyon or kahimtang sa pagkakaron gumikan kay ni-succeed sila kay ilahag yung gikihaan sa daghang lugar, especially in Dumaguete, may kay wala kalusot, pero naigo na gyud dito sila sa Bacolod. And then, sa atong nahibawan mga igsuon, nga wala pa man madesisyon yung kaso, kay ongoing pa man, unya unsaon man pod pag-represent sa mga anak ni Olivia, kay non-bail man eh, no bail recommended man. So, mga igsuon, may nalang adtong higayuna, sa pagdakop nila, naka-bail sila, unya pag human og bail mga igsoon, usa sila ng larga. Kay kung nahitabo nga immediately, kihaan sila dayon, napakanaugan dayon, og kaso mga igsoon. Unya, pagpakanaog sa kaso mga igsoon, wala sila maka-bail. Di karon nagtingkagol unta sila sa bilangguan. Mangutana ko ninyo, tuyo ba yun ni Olivia nga iyang ipapriso iyahang mga anak? Sa inyong paminaw, malipay si Olivia nga magtanaw sa iyahang mga anak nga napriso? Wa man gani siya ka agwanta ni Janet Yanson Dumangkas nga iyahang anak gumikan adtong kidnap with murder nga kaso. Dispend, if I was not mistaken mga igsuon, ang ilahang gisulti nako ningon pagistorya nga ang ilahagyod nga na shell out nga kwarta is 150 million. Pero mayon ko sugod to be true. Kay para nako dili man gyud kabayran og kwarta ang pagkagawas nun sa tao. Para nako brutal ra man gyud gani kayo ang balaod nga mo prisos tao mga igsuon nga walay chance nga makapangatubang rason kay ang pinaka problema man gud bisan pag nisulti kag tinuod pagkangalan ang balaod nag-ingon nga silutan ka sama ra po nas giingon biktima kanandaan kay dili ka papiansahon. Yes, og nahitabo pa nga nadakpan wala gi pa bail mga igsoon niya karon giusban og kaso wala nay bail. So ang tubong og tuyo nila nga ilahang gipabil para mularga. Dayong paglarga, gifailan og another kaso kay para nga dili na makapauli kay wala na may bail recommended. Ang pangutana nako sa inyohang panabot karon, nagsulti ko ninyo. Manipulated o dili? Okay, kaning nagpadala na kong sulat, pangutan-un tikaw. Ha? Oh, sorry, hindi man isulat mga text message. Pero mga igsuon, still, digitalized
writing gihapon. Digital mga igsoon kay kuan man, gi-text man lang. Ang point nako karon nga mangutana ko nimo, Mr. So and so, di man ako nganlan imuhang number kay mo may imong sugyot nga di na ko nganlan imong number. Ang ako pangutana, wala ka matingala o ngano nga sa pagprimirong kaso gi-allow sila nga maka-bail. Pag bail nila, nang larga sila. Right after pag human og bail, nang larga sila. Pag panglarga nila, na ay nagsunod-sunod nga kaso. Nang pangutanan nako, kabalo ba day sila nga dunay nagsunod-sunod nga kaso nga dili na sila makabutang or makaput up og bail? Nga mo nang nanglarga sila? Or dunay sabuatan nga mga igso, this is highly scandalous, no? This is a scam. Gituyo ba nga sila kihaan para makabail? So pag bail nila, ang tuyo adto nga makalarga sila. The following days, na anay nagsunod-sunod nga kaso the same. Wala na'y bail. So in short, pwede na silang mapriso. Sayop ba ko, nga ningon ko pag-istorya, nga ilahan ning gimanipula, ilahan ning gimaniubra, nga tuyuon gud pagpabil para makalarga, tuyuon pod og dawat ang the same case, nga wala na'y bail, para hindi na sila makabalik sa Pilipinas. Ang ako pangutana, insakto ba ko sa inyong pagsabot? Kay tataw kaayo, klaro kay sa nga tanan ang manipulasyon. Usbo na ko mga igsoon, tataw kaayo ang manipulasyon. Di manipulation is here. Gikihaan. Pagkiha, bakulod. Mga igsoon. Negrosok sila nila dito. Pagkiha, bakulod. Dayon, nakig-meeting ang abogado. Sorry mga igsoon. Nakig-meeting ang judge kauban sa mga abogado. Mga igsoon, Judge Sison. Ang gibuhat mga igsoon, nagtuog okay na, nagtuog ma-arrange, wala man ma-arrange. So in short, gidawat ang kaso, human sa pagdawat sa kaso mga igsoon, gipa-bail o unya sa paghuman og bail. Wala ko kay balog do na bay ni karga nga padibat na mo or diha ba dagway nila gisabutan nga naparabugid kang kaso nga magsunod-sunod. Makiyaan mo niya, di narabugid mo makaput up og bail. So, mapriso gyud mo, sumay gyud nang kamo paniguro mo daan. So, nang larga ang mga managsuon. May, kaya ang mga managsuon, may kwarta man, hindi pa bilyonaryo mga igsoon. O ana, entonces. So, karon, sayop ba ko nga musulti ninyo, nga pagpanglarga dayong nigawas ang another cases, mga igsuon, nga gipang file, no bail recommended na, mga igsuon, sa inyong pagtuo, makapabalik pakaha ang atua karong nasod. Kumpiyansa pakaha ang mga managsuon nga Roy, Ricky, Selena ug Emily. Napa ba sila kumpiyansa? Na ba sila pagsalig? Nga makabalik sila dili sila dakpon, mga igsuon layo ras tinuod. Og naamang gani mga igsuoy warrant of arrest at stake na karon. Pagisiguro alias warrant na. Sa rason nga gi-consider na sila mga igsuon nga fugitive injustice. Yes. Tanawan ninyo ng maniubra. Tanawan ninyo unsa ka technical ang pagmaniubra. Ang naghimo sa mao nga mga pamaagi, di ko mutuo nga si Olivia makabuhat ana kay wala siya abilidad sama ana, di siya abogada eh. So naagoy gatambag niya kung unsaon para nga mapahimuslan ni Olivia ang iyaha karong obsession sa property. Kay siya na lamang usa, wala na ihambana. Kay iyahang kuha gyud or mapahimuslan pagkangalan nga siya asawa, dili niya tugutan nga ang iyahang upat ka anak maapil. Gawas lamang ani dugayn duha kay basig mao ni utok pod sa pagmaniobra niya nang kihaan gyud kay para nga di na makabalik, para nga ilahan ng suluhon ang napundar nga kompanya sa ilang amahan
nga si Dr. Ricardo Yanson Sr. sa ngalan sa ilahang inahan. In the name of the mother. So ako rin giklaro mga igsoon nga at least nakahibalo mo ngayon anita ka-sensitive nga mo discuss ining mga issue nga sama ani. Kay nakita manggod nako nga medyo ang chance karon ato nang na size up. Murag ang chance na siguro nga makabalik sila si Roy, Ricky, Selena ug Emily. Sa panahon na siguro nga mawala na si Olivia. Pero dili immediately kay bisan pag mamatay si Olivia dili gyud na diha dayon makasulod sila. It will take time to process it. Kung dili interesado kay this is a criminal case. This is no longer Olivia Yanson versus Roy, Ricky, Selena and Emily. This is people of the Philippines versus Roy Yanson, Ricky Yanson, Selena Yanson Lopez o Emily Yanson. Sa dihang kini nga kaso turns into a criminal case, dili na ni siya civil case ang iya karon nga estado. So karon mga igsoon, kabalo mag-unsa gyud ka sensitive pag abot na criminal case since kanang sa civil case mga igsoon ila paganingon nga i-set aside na nato kay lahi andagan sa civil case prosecution ikumpara sa criminal case prosecution. Pero nakabaluta nga ang batakan para nga dunay absolution ni ining kasuha sa trespassing kana rang mapamatud-an nga kining managsuon duna ni sila mga stake, duna ni sila mga bahin kay mga anak ni sila. Ang simple evidence mga igsuon ang ilaha karon nga PSA report nga sila mga anak ni Olivia ug ni Ricardo. Nga sila mga igsuon ideklarar gyud sa Security and Exchange Commission nga sila mga ear or nga sila mga igsuon mga stockholder. Pero mangutana ko ninyo, dili ba bo mahangangha nga hangtod karon sukad sa tuig 2019, mga unom na katuig sa pagkakaroon mga igsoon ko ata masayop. Huna-hunaan ninyo. Mga muunom na katuig. Yes, kay October man to. Muunom na katuig mga igsoon di pagyod at least almost 6 years. Nakadungog ba mo nga dunay intervention ang Security Exchange Commission? Wala. Nakadungog ba mo nga dunay intervention ang Bureau of Internal Revenue kay ang pagbayad nila og tax dili man kaingon nga nagbayad drug tax ang Balyacar Transit do na may mga individual businesses ang mga anak Ricky og katong RSY nakabalo mo katong RSY tracking niya hato karoy kay Roy Susan Yanson to. Og nakabantay mo mga igsoon anang naay mga grocery stores nga naa sa mga terminal ka Emily Yanson na. Og doon na po yung mga negosyo sa ilang mga igsuon. Dynamic Builders kay Ricky, naapoy iha kay Emily. Naapoy ka sila. Ang point ra nako nga gusto na akong ipaabot ninyo. Nagbayad man ni sila BIR sa ilaha karon nga mga bayranan. Well, somebody is operating, somebody is doing the secretariat mga igsuon, and then bookkeeping, etc. So, di mo doon nagbayad yun ni sila. Because that is in the name of the Yanson siblings. Naaiyahan ni Roy, ni Ricky. Naailahan mga ngalan, naailahan mga investment. Nagbayad sila. Sa inyo ang pagtuong, anong dili man manghingusog ang BIR? Nga inigbayad nila sa ilahang buhis mga igsuon sa Balyacar, apil man ang mga stockholder. Nga upat ka anak. O apil na tutunduha, si Janet o si Leore. Unom sila. Di, nangutanar ko ninyo, ako ibalik ninyo. Aram mo katingala, wala ko intention maigsuon nga ako ang imalain. Dili ko ingon intention ako nga dauton. Mangutanar ako ninyo, nganong wala man mo execute, wala man mo barog, nganong wala man mo himo og iyahang kaugalingong pulong or mga igsuon legal. Ha?
opinion na lang, di na lang tapasalig ng mga igsoon, legal opinion. Siya ro og wala mo ingon ang legal officer sa BIR, legal officer sa SEC, legal officer sa LTFRB, nga they are stakeholder. Now, therefore, we can attest that they are not subject to that case of trespassing. Pero nganong gapakahilom? Nganong hangtod karon gikan sa 19 hangtod karon wala man gyud sila tingog nga sila raman mo'y makahatag og pulong legitimately. Literally, pwede sila rin makatag sa pulong nga mo yung pag-istorya to file a case of trespassing can be moot and academic. May pa nga itong mga fiscals Dumaguete kay nakaigo pas punto, gi-affirm pa sa Regional Prosecutor's Office. So, nakuha na ito mga igsoon, ang point. Naan naman di ay klaro nga position, meaning, interpretation. Mga igsoon, akong giklaro, naan naman yun di ay. Pero nga naman, nga medyo marabag bungol ang atong Security and Exchange Commission, nga wala man mo hatag og ilang opinion. Nga magamit as an evidence before the court in their prosecution, sa ilaha karong pag-prosecute mga igsoon, paingon dito sa mga anak nga gipangkiha nga karon wala na hinuldi kay nangalagpot man gikan sa kabalaka. Ang akong point nganong nangutana ko ninyo, wa ba mo matingala kay basig ako rin natingala man ko mga igsuon na di mo do ka mugna mo sa labutan natingala pod mo ngano mang wala man mo tingog ang LTFRB nganong wala man mo tingog ang mga ahensyas kagamahanan, labi na gyud sa BIR, nga kani gabayad man ni sila, and then dili po ko mutuo nga they cannot have the circuit with the Department of Justice because kani mga alter ego man ni sila sa presidente. Nahimo man sila karon mga igsuon nga with the president, meaning sila mo ni-handle sa mga respective assignment, pwede man sila makaingon dito ni Secretary Boying Remulla, Secretary, can we demand a release from prosecution? Pwede man makahangyo nga ma-release sa prosecution kining mga managsuon nga gipangkiya sa ilahang inahan in as much as they are stockholders of Balyacar Transit Incorporated. Pwede man pud gani sila mayon pag-istorya per decision of the Prosecutor of City Fiscal's Office in Dumaguete City, duly affirmed by the Regional Prosecutor based in Cebu or Region 7. So to speak, this is not unknown to the Department of Justice. That justice delayed is justice denied. Why can't you, Mr. Secretary, can act on the account of giving a justification that these are the children of Ricardo Yanson and Olivia Yanson? They are natural born and they already have the stakehold. Na sila ilahang parte nga gigunitan din na sa Yanson Family Corporation. And walay Goles and walay ex-judge Anita Chua and walay Villaruel mga igsoon. Nganong dili man na mahimo? Sa ato mga igsoon, ang pangutanan ako, nganong dili man na mahimo? Ayaw lang kong ina nga defective ang ato ang judicial system. Mga igsoon, nahibalan na, nakabalo sila, nasayod sila. Salamat ni Manuel Kadusali Kadiente. Good evening, Pastor Laping, Lantaw, Ramin, diri sa Bakong. Ang intensyon, mga igsoon nga, syaro naman pod. Nga moingon ta pag-istorya nga defective ang ato, depektuso ang ato ang justice system, but the justices are there. And the system is, mga igsuon, nagkinahanglan siya og rehabilitation kung doon naman gani siya'y sipyat o sayop o kulang.
And mga igsoon, rehabilitations to at in particular law, pwede nang i-amend. Daghan kay pamaagi unsaon na siya. Pero ang point nako nga gusto na ko ipaabot, nganong dili man makalihok atong gobyerno pasagdahan raman nga, this is a very big company. Og ang atong balaod ligdong, ang atong balaod for me mga igsoon, perfect. Ang dili lang nato perfect kanilang enabling law nga dunay implementation guidelines, mga IRR, implementing rules and regulations. Ang point nako nga gusto na kong ipaabot ninyo, ingon ani bagyod ta sa Pilipinas nga bungol ang ato ang ahensyas kagamanan. Taliwala sa mga bikil, taliwala sa mga ingon aning question of laws mga igsoon, dili man, naaman. And this can be easily interpreted by the Supreme Court. Ang point ra nako, before that come, nganong dili man ta makahimo og another alternative or option to that procedure. Nga paminaw na, klaruho na, ipatawag ang mga ahensya din pag-istorya nga. Unsay say nimo din na BIR kay gabayad man nig buhis. Musugot ra ka nga moingon ta pag-istorya gigikaan ni siya sa inyohang kaugalingon nga policy. Pwede bang kihaan kung siya part owner? Kung siya stakeholder? Kung siya ilalom sa family corporation anak nga lehitimo? Ang akong point nga gusto na kong balik-balikon ako diha ninyo mga igsoon, nganong maglisod ang ato ang ahensya to do, bisag ka na lang term, sa legal nga due diligence, bisag sila na limaning kamo to, give a certification. Or they will represent before the court. Or they will intervene in that proceeding and says, dili sila pwedeng makiyaan, gumikan kay sila, mga stockholder. Salamat ni Dwayne Imbid, mga igsoon. Salamat ni Sir Boy nga nagtanaw pa karon. Ako lang balikon mga igsoon ha. Makadiskurahe, makadismaya, no? This seems to be very irresponsible positioning of our agency nga dili sila kahibalo nga muhimo sa ilahang lakang. Are they truly busy? Tinuod ba gyud nga wala sila time? And they can afford to say that our office is inutil to that particular matter. Klaro man ang dismissal sa City Prosecutor's Office. There will be no any amount of violation causing to trespassing if and when this is under the name of Balyacar Transit Incorporated, where the accused are children of the founder Ricardo Yanson and Olivia Yanson. Mga igsoon, malibog ra po kung nganong di mangyod. Unsa mangyod, wala na bagyoy mahimo o kulang lang siguro policy ang ato ang mga ahensya. Nga they can participate and they can invoke the rule of law on the side of that basic interpretation. If there is that enabling law nga ilahang gibasihan, why not be an expert? Ngano dili man sila eksperto nga mo present ani mo argue ani nga moingon pag-istorya nga walay rason nga inyo ha silang kihaan og criminal case. Sa rason nga wala nagpasabot nga special ang criminal case over civil case. Wala nagpasabot nga kinahanglan tratahon expeditiously ang criminal case unya langay-langayon ang civil case. If the civil case maumandagway mga igsuon ang mga kani bang matingala ka ba maumandagway na siya'y basihan kung angayan bang ikiha og dili. Hello, makadismaya, makapadiscourage. In behalf of the government of the Philippines, in behalf of the people that constitutes the law in the Constitution. Ilam, ang mga tao may nagbuot ana. Moingon lang ba ta pag istorya mga igsuon nga
May na lang po nagway ning wala na lang yun po tayo mga opisyalis. Kaya moro man po gyapon, wa man po'y buhatong tarong. Nagbutang tag mga dagkog sweldo nga mga naas kagamhanan sa mga executive position, unya, dili man po interesadong mulihok. Na may ato ang mga political leaders nga appointed career officials o mga elected in honor of the decisions of the people to govern the law, puros man po gihapon hilom. Wala raman po gihapon kay madungog nga pinulungan kay bingon nga dili manggod sila pasagad-sagad og istorya ana kay dili manggod sila maoy lead agency. But bakak. It must be a corporate decision to work it on because there is a damage and there is this basic dispute. Dunay basic nga angayang resolbahon, and the agency of the government is immune with an authority to represent and to be the discussant of, because they are. Naagid sila katungod mga igsuon. Naagid sila ilahag yung kapasidad nga sila mo pasabot, sila maoy muhatag og eksplanasyon sa balaod nga diha nila na master. Pero nganong wala, marumag mga taong mga walay nawong. Walay mga dagway. Ay, ambot. Saon na lang ning atong nasod nga Pilipinas, mga igsuon. Unsa may solusyon, ani? Ha? Ako di ko ganahan atong mga pipila ka recommendations, mga igsuon, nga ang pinaka solusyon para maayo, mabago, matulid ang dalan sa pagpadalagan sa atong kagamanan, revolution. Dili ko advocate, ana, because I believe nagtuo ko nga doon na gyoy iyahang kapasidad ang tao nga maminaw, makat-on o buhat sa maayo kung galing pasiugdahan. Doon na gyoy role model, mga igsoon. Doon na gyoy kana bitong maghimotag project na amantay pilot. Mag-iras ta kay nay bag-ong binhi unya ato ang probahan kinahanglan natay pilot area o dili ba og sa tanom natay nursery. It's not actually for experimentation purposes, but to clarify the impact or the result that it can give us. Kana bang paghatag yun mga igsuon og maayong katarungan kung unsa man gyud inyuhang nakitaan nga pabor para ni anang maong project. Nguna na ba mga igsuon? Nagyud tay gitawag bag to kanung testingan, test case man ni testing. Pero maka-discourage mga igsoon, may kan nakita nako nga maluoy ko sa kahimtang nato mga Filipino, giutangan tagdagko sa gawas sa nasod kay para ipahiluna sa ato ang sa management sa ato ang nasod. Pero dunay mga defective area, labi na gyud mga igsoon, mga gray area sa ato ang Department of Justice, sa ato ang sistema sa hustisya. May gray area, mga igsuon. Palami taghimog balaod, pero wala po tayo enabling law. Naatay mga inches gobyerno, mga igsuon, marapog mga walay buot. Dugay ng nagtrabaho, mo-retire na lang, wala gyoy experience unsaon pag-intervene sa mga problema nga nakahatag pod nato mga igsuon og katungod nga responsable po doon tata nga we must be participant to a resolution. Kana bang apil ta sa solusyon sa problema? Dili tong apil tas problema. Usbo na ko maigsuon, ang problema manggo dinhi karon sa Pilipinas, not to blame but only to share with you, FYI, for your information lang. Makaguol hunaon nga
Grabe itang ni bagsak, ni hapit na mo yung pagistorya, na bankrupt na ta, dagko kayo tag sinuhulan sa mga executive, sa mga elected government officials, sa mga career officials, mga igsuon. O niya, kita mo'y nagtakumo sa tanan nga mga utang nga ilahang gipangpanday kay kuno makaayo, and in the end, dagha mo ingon nga gimaniobra ra ang atuang mga katawhan ng atong ekonomiya ilalom sa mapipila ka pudyot nga mga leader. Unya mga igsuon makita nato nga namang pag-abot dinhi sa mga dagkon dato mga igsuon, powerful man lagi, di man lagi mabasta-bastag kanang mayano-yano mga igsoon, di man lagi basta-basta og kana bang dula-dula or maingon ta pag istorya, dili mabasta-basta aning ato karong maingon nga substandard nga sistema. Kusgan man lagi kay sa Olivia. Di man lagi makatiog ang ato karon nga mga fiscal nga di-dismiss. Kato ganing usa ka judge, si Judge Gonzaga, ni dismiss pod. Di man lagi makatiog sa uban nga mga judges kay dingon pag-istorya independent mami sa amo ang kaugalingong operation. Independent me in our promulgation, in our decision. Ang ako manggod mga igsuon, it's not that we are willing to prolong. Ang ako alang ba nga, og kaya nimong mabuhat sa pagkakaron, why not resolve it as early as possible? Dili kay kanang magpaabot pa ta, mo respeto pa ta. Ang pinakasakit nga pabuton ka na mong pag-istorya nga, wala pa'y test case, wala pa'y jurisprudence. Kanya karon na ng problema. Sakit kang una-unaon para nako ambot lang danyo, di mo sakitan, di mo sakitan, basig di pud mo tao. Kaya ako na ibalaan kan di sakitan kana man ang mga robot. Og mababasig ako ara pagtuo tao mo ito robot diay. So mga ikon ninyog sorry kung nganong ingon anak ko ka klaro nga mo sulti mo discuss. I'm very discussant to this. Kay mga igsuon ako yung nakita duha na kabugat nga decision ang nahitabo City Prosecutor's Office of Dumaguete disputing nga ang property iyaha sa Balyacar Transit Incorporated under the Yanson Family Corporation unya ang mga bus mga igsoon iya sa Yanson Group Bus Companies under sa Balyacar Transit Incorporation or Incorporated. So klaro kay sa ngatan mga igsoon ni abot og Cebu sa regional office the same mga igsoon ilang gi-upheld mga igsoon. Pero ang ako ra ngano man nga ligon kaayo ang desisyon, labi na gud ang argumento sa mga fiskal. Pero nganong sa bakulod mga igsuon, ingon ana ra kasayon nga mamaniobra. Nganong ingon ana ra kasayon? Ako na tingala gyud ko, tabangi ko ninyo basin og kamoy makapasabot nako. Kay nalibog kog maayo ngano nga ingon ana ka powerful nga bisan ang ato ang korte pwedeng mamanipula og ang atong mga think tank, ang ato ang mga prominent wisdom sa ato karon nga mga kanilang yun mga lawyers, fiscal sa ato mga justices mga igsoon. Nganong ingon ana ra kasayon nga di man gud mo kabasol na ako nganong mayon ko pag-istorya nganong espesyal ang treatment ni Olivia pag-abot og Negros Occidental. She might not be too special in Negros Island, but there is a place mga igsuon nga mayon ko nga bali ra gud nya kakusgan. Kana ra yung lugar sa Bacolod. O basig mo yun ta nga kusgan ganis Malacañang. Bisag kinsa pa'y presidente. Sunod, tahod. Pero sa tanang kontra, aw ilaha pong kontrahon. So, mayon ako pag-istorya, unsa may behind sa influence nga gigamit, sa influensya nga mahimo ni Olivia ngadto sa ato ang gobyerno nga dili man makahatag sa ilaha pod nga representation to argue the validity of that proceeding. Ngano manggod nga inyo man nga may mga kinahanglang i-resolve nga mga kaso
I don't care. Mayon pag-istorya nga, civil case mo na. Yes! Because that is very imperative. Bililhon nga siya dali-dalion. Kaya ka na siya may basihan. Ako, magpasalamat ragyog ko sa taga Dumaguete Fiscal's Office. Ngayon ana sila ka sigurado, ingon ana sila ka sincero, ingon ana sila ka ligdong pag-abot na sa decision making. Ningon ako pag-istorya, bahalag sakitan mo na kung gasulti, basta nagsulti ko ninyo nga ang tao sa grado, o kumingon siya, Olivia, dili equal to what I observe, mga igsuon, naapog ko respeto ni Olivia, pero nga ko lang, mga igsuon, og maposes man gani, kinahanglan po dagoy na siya mga igsuon nga marilis, kinahanglan yun po dagoy na siyang tagaan og freedom. Og ilalo man na siya karon sa mga puwersas dautan, makast out unta ng mga dautan para nga dunay resiliency of thinking and resilient wisdom nga mooy mo pasabot nga she wanted to reconsider all the things that she had made. Iyahang mga isang dispensa tanan niya nahimo kay wala to niya tuyuan niya karon na biktima ra siya sa mga pipila ka mga opinion, mga igsuon nga mayngon ta wala siya magtuo nga maoy. Pero mga igsuon dugay-dugay na manggod, marag may ko marag tinuod bang gyud nga lain gyud batasan sa Olivia. Kay maingon pa unta tag dili gyud na tinuod ng gipangsulti pastulapi nga si Olivia laig batasan, so sayo unta ni nga na resolbar, sayo unta ning na solusyonan. No, di ko gana magsige balik-balik ka ng mga pari nga mga dangag. Di ko gana magsige ingon pag istorya. Aga mga pari mo pa kay wa na, proven and tested na. Nga wala gyud tarong ascendancy ng mga tawana. Kay kung naa pa na execute na unta nila ang pinaka maayong resolution to this case, to this predicament. Kaya nag-exist mo nga problema mga igso niya. Di mo kumtuo nga dili anad ang mga pari nga nagpalibot ni Olivia og unsaon pagpakig-away mga igsoon kanang krisis sa kinabuhi ni Olivia. Naman sa crisis management, pero mga igsoon mag-ilah na inong gidungagan, ilan na inong gisugnuran, gikargahan, gipadilaab, gipasilao. Sorry mga igsoon na, nga ingon ana ako ang nakita. But then, I hope nga dili ako matakol og laing issues pa karon kana lang sa mga igsoon. Kay salamat once again sa ato ang City Prosecutor's Office of Dumaguete sa inyong gihatag nako karon nga mga papel nga maoy ni pamatuod sa inyong release decision og sa iyaha pong pag-appeal, meaning ang iyaha po dito sa regional prosecutor nga ni dismiss po sa inyong decision. Para dako na kayo ng kadaugan sa Dumaguete. Dako kayo kadaugan sa City Fiscal's Office of Dumaguete, mga igsoon. And that is inclusive, mga igsoon, sa ato ang kinatibukan nga. At least, dungganon ko, mapasalamaton ko, malipayon ko nga ligdong gyud ang ato ang prosecutor's office dinis Dumaguete kay sa pag-abot gani dito sa regional office with the same aptitude that they've got from the wisdom of the city prosecutor who dismissed, maopoy nakita na kung kaligdong nila nga walay katarungan nga ilahang dili nila padayon, walay katarungan nila pakgangon. So, once again, I salute you sa ato karong City Prosecutor's Office of Dumaguete ug sa ato ang regional office din na sa Sugbo nga nakita na ko nga ang inyong public service, ang inyong freedom of information is really working. Ang ako ra, well, siguro, mayngon lang ko, you set the example. Bason lang og buhaton pro sa uban nga mga government agency. Panawagan ako sa BIR. Do something for this. Panawagan ako sa SEC. Do something for this. Panawagan anako ninyo din sa LTFRB. Do something. Reconcile, resolve. In such a way, nga dili na mulamay pa, mudako pa. And then, simply naman kayo, yeah, this is really private, supposedly, family corporation lang ni. Pero, na-involve naman good, na-among naman good, because this is public transport ang ilahang negosyo, ang ilang interest. Unya, nakasalalay diri ang ato ang mga sumasakay. Pero panawagan ako, possible, ay napaabutan ninyo nga, muadto pa mga complicated nga mga
para nako in the extra mile sa ato ang legal procedure kay para ra gyud unya na mo mutingog ipatawag mo para nako or di namo ganahan na. If you can do it today, why tomorrow? Kung mahimo niyo karon nganong inyo pa mo unya-unyaon ug maugmaon, I'm sorry dili na maayo mga igsoon. You're not that kind of personality that cannot absorbs the reason of expeditious resolution of every problem ingon ani. Nagud untay dali-dali or hinanali nga resolution. Total wala man tanang ingon nga naay maligsan. Ang ato panggod kana manggong gitawag natog fair and equitable. Kana bang patas ra unya makahimo gyud sa unsay katakos sa matag usa. Again balikon nako. Fair and equitable ang linugdangan. Dili ingon nga naay nakabintaha. So I hope nga niabot sa atong kagamanan nga akong comment. Salamat pod both mga igsuon. Ako gyud na siyang taga-anog emphasis both ends, meaning sa ato ang mga prosecutor's office, sa mga fiscal di tanan sa ato karon. Magpasalamat ko. And then mangayo po kog hangyo sa ato pong government side sa executive department and agency nga maoy concern about niining problema karon nga nagkinahanglan gyud og intervention. Kaya para na ako maigsuon, mas nindot ra gyud tong ma-resolba, mahusay, mapasiguli, and then masuportaan ng kumpanya para nga gukdon makaha nato og unsay trend karon pag-abot sa transportation. So lami kay atong pag-advise kuno galing walay problema kay wala may babag. But this time, og himuon ng atoa karon nga mga advices while naa sila karon sa existing chaotic condition or dili maayong kahimtang. So, buhatan lang po ninyo parties kagamhanan nga napod may matabang nila sa pagresolba inilang problema. So, maigsoon sa kanunay kini si Pastor Ray Laping sa programang Ang Kamatuoran. Moingon kanyo kinasingkasing ko ni padangat na ining ato karon nga mga hangyo sa ato ang mga katawhan, labi na gyud sa pamilya, yanson ug sa atong kagamhanan nga managhiusa ta sa pagtambayayong through prayers. Though makita na itong maigsoon nga ang ato ang makaigsuonan is aware and concerned, and din kabalo kung wala po sila nalipay sa nitabo karon kay even though they are not part but nahimo na nilang suki nga sakyanan ang Baliakar, dili gito balikayan nga na part na gyud po na sa ila hapon daily living. Mao na matakaron ug niya naminaw mga tawo sa rason nga dili ganahan nga maulahi sa issue sa diskusyon o maingon nga baliwala lang sila dili sa concern sa intriga. Klaro maigsoon. In Dumaguete City, to the peripheral areas as far as it reaches Bacolod and the other municipalities sa biyahe sa Baliakar Transit Incorporated, nahimo ng part of the daily lives and daily living sa ilang pagpanginabuhi o sa pagkinabuhi. Ang ato karon nga mga kaigsuonan, nakakita ko maigsuon nga they too are responding. Ganahan po silang marisolban ng mga problema. Kaya marisolbar na ng problema ha, maingon ta all together, we all together enjoy nga malipayon ta kay nakatabang ta mga igsuan. Sa ko nang ginaingon mga igsuan, ang pinakasayon nga kalampusan maura gyud ng kamatuoran nga kita nakatabang sa uban ug nilampos ang ubang tao sa ato ang tabang malipayon bias tag-apil kay bunga baya po ta sa ilang kalampusan or bunga man sila sa atong kalampusan, apil ta kalakip ta sa kalampusan sa kinatibukan. Wa na koy laing oras mga igsuan, hangtod ugma magdungog ta sa kanunay kini sa Pastor Ray Laping sa programang Kini ang Kamatuoran. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahom, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran,
bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghanang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.